God, eternal truth, we believe in you. God, our strength and salvation, we trust in you. God, Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. make us all one in Him, fill us with the Spirit. Magandang umaga po, si Brother Scotty po nandito sa inyong programang Kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan ay sumasa inyo tuwing linggo 10 to 11 a.m. dito po sa aming programang sa stasyong DWAD 1098 AM Radio. Kasama po natin ngayong umaga ang ating mga kapatid. Unang-una si Attorney Ini Abrenica. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli samahan nyo kami sa isang masaya at magandang pagtatalakayan ngayong umaga. Si Brother Alex Dario, FRP. So muli po yung magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo po kami sa oras na pagbabahagi na ng mabuting balita para sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon sa linggong ito. At si Kuya James de Guzman. Magandang umaga po. Samahan niyo po kami uli. At si Brother Scotty po, FLP, nandito kasama po ninyo itong araw na ito. Ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito po ay hudya at pagtatapos ng Kapaskuhan, ang Christmas season. Subalit tandaan natin na ang mga kabutihan, aral at magagandang karanasan na iniwan sa atin ng nakalipas na Kapaskuhan ay siya namang nating panghahawakan upang harapin ang buong hamon ng buhay sa ating buhay pananampalataya. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbabasa ng Ebanghelyo para sa linggong ito na pinamumunuan ni Kuya Alex. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito'y sinabi niya sa kanila, "Binabautismoan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Nang mabautismohan na ni Juan ang mga tao'y, binautismohan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gospel ito para sa mga nagsisilbi sa simbahan, mga church leaders, mga heads of organization. The example posted by John the Baptist, an example of humility, diba? And pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo, no? Yung pananampalataya niya ay talagang buong-buo. Kuya Alex, anong background natin dito sa ating gospel na ito? Kung mapapansin natin, ang ebanghelyong ito ay binabasa sa kapistahan ng tinatawag nating pagbibinyag ng ating Panginoong Yesus. No? At lagi nating tatandaan that the baptism of our Lord Jesus Christ is the beginning of His public ministry. No? Ibig sabihin, pagsisimula ito ng kanyang ministeryo. No? At dito sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay makikita natin
na ang pangunahing karakter dito ay si Juan Bautista. Subalit, lagi nating titignan na ang pinaka-sentro pa rin nito ay papunta pa rin sa ating Panginoon. No? There was John because there is someone that he has to prepare. No? Nandyan ang si Juan dahil kailangan niyang ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Kaya nga dito sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay tila binigyang linaw din ni Juan Bautista sa mga tao na sinasabi niya na hindi ako ang Mesiyas, no? Kundi merong darating na higit sa akin. So ito ay pagpapakita sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas ang kababaang loob ni Juan Bautista, no? Na he was called to prepare, no? To prepare the path for the Lord, at malinaw sa kanya 'yon, no? Kung ano ba ang minisyon na ibinigay sa kanya, at malinaw sa kanya kung hanggang saan ba ang kanyang tinatawag na responsibilidad. So hindi siya tumatawid higit doon sa kung ano ang sa kanya ay sabi nga natin, no, ibinilin, no, yung sa kanya ibinigay. So siguro mahalaga ito na paalala sa atin na lahat tayo tinatawag ng Diyos, lahat tayo ay merong tungkulin na ginagampanan, no? Sabi nga natin sa mga misteryosong plano ng Diyos ng kaligtasan. Pero kailangan mahalaga din sa ating makita na sa anumang mission tayo tinatawag ng Diyos, lagi natin tatandaan, maging malinaw din sa atin ang sino nga ba ang dinadala ko at kung bakit nga ba ako tinawag. Yes, oo, tama yun. Ang unang-una, ang tanong ko ay, yung pagbibinyag ba, ito ay simbolo ng ano? Ano ang simbolo ng pagbibinyag sa simbahan? So sa simbahang Katoliko, no, alam natin na tayo binibinyagan, no, sa pangatlong kadahilanan, no. So ang binyag sinasabi ay ito ang nag-aalis ng ating minanang kasalanan, no, tinatawag nating original sin, no. At sa binyag na ito, sabi nga natin, tayo ay nagiging anak ng Diyos, no? At bilang anak ng Diyos, sa binyag na ito, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo, no? Tinatawag natin, we become members of the body of Christ, which is the church. Kaya ang binyag, kagaya ng Eucharistia at ng kumpil, ito yung tinatawag na sacrament of initiation. Bakit? Kasi pag from the word initiation, ibig sabihin tayo ay nagiging kabilang at kaisa, no? At pag sinabi po nating sakramento, tatlo po ang pakahulugan niyan. Ayan ay banal na tanda, nagbibigay ng biyaya, no? And this sacrament ay instituted, ibig sabihin itinatag ni Kristo. Pero wag po nating kakalimutan yung pang-apat, no? It is entrusted to the church. Yan po ang ibig sabihin ng sakramento, no? Ang sakramento ay isang banal na tanda ng pag-ibig ng Diyos. We encounter Jesus through the sacrament. Pangalawa, ito ay nagbibigay ng biyaya. Pangatlo, ang nagtatag nito, no, instituted by Christ. At yung pang-apat, it is entrusted to the church. Kaya nga tayo bilang isang simbahan na itinatag ni Kristo ay we administer, the ministers, no, our ministers, the priests and the bishops has the right and the authority to ministers to us this sacrament, especially the sacrament of baptism, because the sacrament of baptism serve as the door. Ito yung nagsisilbing pinto sa iba pang mga sakramento. At dito nga sa ating binasa, kaya na aking nabanggit, no, the baptism of Jesus actually is the beginning of His public ministry. Kasi kailangan maging malinaw yung what is the identity of this man. At kapag naging malinaw iyon, no, then dun makikita what would be his mission. Kaya tayo binibinyagan not only to become part of the church, but it is because there's a mission entrusted to us. So, yung pagbibinyag ay isang welcome to the community of Jesus. Yes, Kuya James. Ito si Brother Alex ang makakasagot. Yung this is my beloved son with whom I am well pleased, sabi. Kinuha sa Psalms yun eh. Psalms 2:7. You are my son. This day I have begotten you. Yun ang footnote dito. Paano mo may relate yung
Brother Alex, bakit nasa kanilang tatlo, bakit yun ang sinabi nila sa Psalm nakasulat? Yung this is my beloved son, bakit naka-quote sa Psalm? Matanong mo na, brother, ano ba yung konteksto nung psalm na yun? Ano bang salmo yan? Salmo 2:7. 2:7. Ano bang konteksto niyan? Teka, Kasi kung daw nagkakamali ayan ay tungkol sa anointing of the king. Psalm 2, ang umpisa ng Psalm 2 is why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set The kings themselves of the earth. Okay, kaya nga ikaw makakasagot nito eh. No? Alam natin na yung mga haring hinirang, no, ang naging hari ng Israel, no, they were being anointed. Kaya yung title na Son of God, hindi lang naman yan exclusive na titulo ni Kristo, kundi kahit ang mga hari, no, at ang mga propeta tinatawag din silang Son of God. But when we use the Son of God pertaining to Jesus, no, kay Jesus, no, mapansin natin capital S yan eh, hindi small s, no? At may dalawang tayong mababasa niya, no. Dito kasi sa binasa natin kay San Lucas, it is a private revelation eh. You are my beloved son. But if we are going to read the Gospel of Matthew, if I'm not mistaken, ang sabi naman, no, na this is so private revelation, no? So kailangan makita natin yan na ayan po ay inilagay, no? Ibig sabihin, ano ba ang ginamit? Private or public revelation? Ayan ay depende po doon sa tawag na theological framework ng evangelist. Si Mark at saka si Luke, you are my beloved son. Si Matthew, this is my beloved son. Tapos sa Psalms, you are my son, pero capital yung S at saka yung M. Today I have begotten you. Pero ang pertaining dyan, if I'm not mistaken, no, kasi inumpisahan sa mga hari, pero there is the King of all kings that who will bring peace to the nations. At ito yung anak ko. So saan itong Psalms na ito, saan nakapertain sa... Ito ay tumutukoy sa the coming of the Messiah, no? Kay Jesus. Kay Jesus. Kasi sabihin na natin that the Gospels, actually, if you're going to read the Gospel, especially the Gospel of Matthew, there are many allusions taken from the Old Testament. Bakit? Kaya nga sinasabi natin, no, hindi natin pwede sabihin na tama na yung Ebanghelyo eh. Tama na yung 4 na Gospel, yan lang ang dapat natin sundan. Hindi. Because it would not be clear to us, no, what the message and the words from the Gospel if we do not understand the Old Testament. Kasi halos lahat, kasi may mapagtitibay mo lang na si Kristo nga ang Mesayang ipinangako ng Diyos kung ito ay titignan mo sa perspektibo ng lumang tipan. Tama yun. Because He is the fulfillment not only of the prophets but of the scriptures and the law. And when you say Old Testament, tatlo yan. The law, the prophets, no, and the scriptures, ng mga kasulatan. Yes, tama 'yon. At dahil nga sa yung sinasabi ni Kuya Jings na the kings who were anointed as sons of God, this is a forerunner of Jesus. Kasi at that time hindi pa dumating si Jesus eh. So pinuportel pa lang 'yon ng Panginoon na dadating ang panahon na dadating yung kanyang tagapagligtas. Yes, Kuya Jings. Pero mayroon ding mga sinabi si Jesus Christ sa Old Testament na parang binago niya yung sinasabi niya, you have heard that it was said, but I say to you. Kamukha nung yung you have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill. Kinote niya yung Exodus sa Deuteronomy doon eh, you shall not murder. But I say to you, sabi niya gano'n. Parang yung fulfillment niya, siguro kinaklarify niya yun. Kasi sabi nga ni Moses sa Exodus, sa Deuteronomy 5:17, you shall not murder. Kaya sabi ni Jesus Christ, you have heard, Matthew 5:21, you have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill. Yun yung you shall not murder.
and whoever kills shall be liable to judgment. Sabi niya, but I say to you, sabi niya gano'n, if you are angry, liable ka na sa judgment. At saka hindi lang yun. Pero pa siya sinabi na, you have heard, it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Kinote na naman yung Exodus 21:23. Siguro ganito yan, Oo. brother, no? Kasi, Jesus in relation to the scriptures, tatlo yan, no? Because the scripture is pointing to Him, and He's the Son of God. So, He has the authority to fulfill, to change, even to modify. So, what I'm trying to point out here, no? What I'm trying to point out here is that, okay, not the interpreters of the law during the time of Jesus, no? Si Jesus yung pinaka-supreme above all, no? Ibig sabihin, if that is the way they interpret the law, so Jesus can interpret it because He has the authority. He can even change it, and He can even modify it. Pero it does not mean that when He came, He totally changed all the laws. Magkaiba iyon. No? Magkaiba yung that He changed everything. Kasi ang sabi niya, I came not to destroy but to fulfill the law. Ibig sabihin, inilalagay niya ang batas sa dapat itong kalagyan. And to put that law into its context, no? Kasi may hierarchy ang mga Hudyo eh. Kay Jesus kasi ang first hierarchy niya, mercy. Pero sa mga Hudyo, ang first hierarchy nila is whatever that is legal. Kaya mapapansin natin sa mga Hudyo, no? Pagdating doon sa sinatawag na law of the Sabbath, actually, kapag ang gagawin mo ay may kinalaman sa liturgy, exemption sa Sabbath yon, no? Pero si Jesus, ibinaliktad niya yan. Ang unang-una sa hierarchy of values, no, in terms of law is mercy. Kaya ito yung sinasabi ko na He came to fulfill the law. And in fulfilling the law, it does not mean that He came to change all the laws, but rather, He Himself is the fulfillment. He has the authority to change, to interpret, and even to modify it. Sabi nga niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill. Tapos, yung pag-fulfill niya yun, talagang parang minomodify niya. Malinaw na minomodify niya. Maraming sinabi, you have heard that it was said. Tapos, kino-quote niya yung kay Moses na law. Tapos, kaya sabi ni John, tapos, but I say to you. Ganito sinabi nila, but I say to you. Sabi niya gano'n. Sabi nila, you hate your, yung enemies na yun? Nakalagay dito eh. Hate your enemies. But I say to you na love your enemies, pray for those who persecute you. Sabi niya. Kasi merong sinabi si John, kasi sila John, malinaw sa kanila yung sinasabi ni Jesus Christ, of course. Kaya sabi ni John, the law, while the law was given to Moses, grace and truth comes from Jesus Christ. Tapos sabi ni Jesus Christ sa kanyang Ama, your word is truth. Kaya may relate pa yung truth at saka word of God at saka yung law eh. Kaya sabi nga ni Brother Alex na yun ang gusto ko marinig sa kanya. Kaya ni Jesus Christ palitan o modify. Kasi actually nung pumasok siya sabi niya, ako na spokesman siya. Kaya spokesman ng Diyos. Yes, tama yun. Jesus came to enlighten, no, our relationship with our God the Father. That is why He was sent. Ang mga nakalakip sa Old Testament, ito ay mga turo ng mga propeta, no, or sometimes quotations na sinulat ng mga eskriba, di ba? Basing it on the inspiration of the Spirit, kung ano yung in-inspire sa kanila na tingin nila ay tama. Kasi nung panahon na yun, syempre may mga bagay na relevant at that time, but at this time, it's not anymore relevant. May mga laws si Moses na hindi na relevant sa ngayong panahon. So, binago na ngayon yun. Kaya nga sinasabi na, our church is dynamic. It's moving. It's not stable just in one place. It's moving. Itong sinasabi natin, yung is this reflected also in our liturgy. Kasi yung first reading is actually the law na kinukot ng simbahan. Yung second reading is the fulfillment
'Di ba? And yung gospel is the paano yun? The gospel is the fulfillment. And then the second reading is actually the discipleship, yung response, 'di ba? So yung first reading, ulitin ko, ang first reading is the law, the gospel is the fulfillment, the second reading is the response. Usually, 'di ba, you have St. Paul, letters to the Corinthians, yung mga ganun. Yun na yung response dun sa teaching ni Jesus. 'Di ba? So, yan ang nangyayari ngayon sa ating liturgy. Kaya binibigyan natin ng emphasis din itong Old Testament and related to the gospel and to the second readings natin. Kaya mahalaga ang liturgy natin. Laging merong mensahe ang liturgy natin para sa atin tuwing tayo ay magsisimba. 'Di ba? Anong may dadagdag ka, Kuya Alex or Ate Ini? Hindi ba sa Ebanghelyo ni St. John, dinidiscuss doon ang salita? Diba? And the Word was made flesh. So, si Jesus Christ, siya mismo yung Word. Yes. In-emphasize niya sa Gospels na yung mga Pariseo, no, yung mga scribes and the Pharisees, ang nangyari kasi, dinadagdagan nila yung simpleng batas ng Diyos, no? Yung honor the Sabbath day. Ang dami nilang dinagdag, ang daming bawal na ganito. So, yun yung sinasabi na nung pagdating ni Kristo, yun yung mga binago niya. 'Di ba? Parang nag-focus ngayon, halimbawa, kung meron kang alagang hayop na nahihirapan kasi Sabbath day, hindi mo pwedeng tulungan, no? Ang sabi ni Jesus, hindi ganon. Honor the Sabbath day means what? You give aid to those who are in need, no? You help people who needs help. Yung mga ganyan, hindi natin i-misinterpret in accordance lang to what we want. So yun yung kaya sabi ni Jesus Christ, ay come not to destroy the law, but to fulfill it. Kasi ang daming mas maraming pahirap pa dahil sa mga rules na inimpose. Kaya ngayon, sa simbahan natin, mas nagfo-focus ngayon ang ating simbahan, di ba? Not so much on the legalities of the church rules, but really on the basic. Love, di ba? Charity, hope, mercy, 'di ba? Evangelization. Yan. Para kumbaga ang sabi ng simbahan, teka lang, mag-focus tayo dun sa mas fundamental. Yung values. Yung values, hindi yung rules na dapat bang bigyan ng komunyon o hindi? Dapat bang magpakasal o hindi? Dapat bang mangumpisal o hindi? Yun eh. Sabi ng simbahan, mag-focus tayo sa fundamental values at mula doon lalawak ang pangunawa, lalawak ang kalooban at mas madaling tanggapin ang kautusan at isabuhay. Kasi kung hindi tayo mafo-focus sa greater values, mas mahihirapan tayo. Yes, tama. Ang turo ng simbahan is always based on moral values. Diba? Tama ba yun, Kuya Alex? Moral values is the basis for or Christian values. Pag sinabi kasi nating Christian morality, no? Jesus is the norm of morality and there is no others in respect to our Christian morality, no? Kasi ganito yan no? Lahat naman kasi ng all moralities actually, ang pinaka-goal niyan is good, no? But it so happened, nagkaroon ng iba't ibang konsepto ng good. Kasi sa utilitarianism, para sa kanila, ang nagagamit yun ang good. Sa hedonism, kung ano yung pleasurable, yun ang good. Pero sa Christian morality, we always pertain good to God. Kaya maalala natin nung nagtanong yung isang mayaman kay Kristo no? Good master, what must I do? Ang sabi ni Jesus, ba't mo ako tinatawag na good? There's only one who is good. So sinasabi rito, in respect to our Christian morality, no, ang ating pinaka-norm of morality is that God, no? Wherein Jesus, no, is the norms of morality. Bakit siya tinawag ang norms of morality? Una, dahil siya ay tunay na Diyos, kaya imposible na ang itinuro niya ay mali. Pangalawa, sigurado na ang kanyang tinuro pwede nating gawin. Bakit? Kasi tunay rin naman siyang tao. No? So doon natin titignan yung konsepto ng Christian morality. Kaya nga sabi nga natin, Christian morality is not
a relative morality, but it is a morality that based on absolute truth. Ngayon, speaking of mercy and habag, natatawag nating habag at awa, no? Kasi marami dito na medyo namimiss, anong tawag diyan? Medyo nagkakamali ng kanilang pangunawa. Ang turo po ng Year of Mercy ay simple lang, no? Hindi lang sinasabing kahabagan na natin lahat ng mga abortionista at lahat ng mga divorce. Hindi. There is no mercy without true repentance. So, ibig sabihin, susunod ang habag kung merong tinatawag na tunay na pagsisisi. So, hindi inaalis ng mercy yung repentance. For us to experience God's mercy, first we have to acknowledge our sin. So ito ay binibigyan lang natin ng linaw kasi ang iniisip ng iba ay mahabagin naman pala ang Diyos. Di gagawan lang ako ng kasalanan pala kasi kaawawaan ako ng Diyos. Hindi. We only experience mercy if there is true repentance. At yan po ay nakalagay po pag binasa po natin doon sa Misericordia Vultus. Malinaw iyan. Kaya kahit nung sinabi ng Panginoon sa isang babaeng nagkasala, ano sabi niya? Go and sin no more. The call of John the Baptist is what? Repent. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng magkaroon ng mercy if there is no repentance. Ang repentance is based on a person's conscience. Tama? Ate? Yes, conscience. Kung ano yung nasa conscience mo. Ang conscience mo is based on the morality that you have acquired. Kung ano yung morals mo. Yung morals mo is based on how you were brought up, on the values. Diba? So, doon tayo nagkakaiba-iba. Sa morality, merong norms tinatawag. No? If I'm not mistaken, there's 2 norms of morality. This is the conscience and the law. Kasi ang conscience, pwede siyang magkamali. Kaya merong law. It is the law that who will define. It is the law who will definite. No? Ito yung magbibigay ng giya doon sa konsensya. Kaya sa Christian morality, dalawa. Pag sinabing what are the norms of morality, dalawa yan. Not only conscience, but the law. At pag sinabi nating law, it pertain to the law, okay, of the sacred scriptures, law that is given to us, the law of the church. Yun ang magbibigay giya sa conscience. No? One that is subjective, which is the conscience, and the other one is objective, which is the law. Kaya kailangan natin ng simbahan na magtuturo sa atin kung ano yung the law on morality. Yes. Yan ang yan ang kakastigo. Yes. Yan yung magdi-define kung bang konsensya mo ba ay nasa tamang giya pa. O mali. O mali. O may sarili kang direksyon. May sarili kang direksyon. So, mahalaga yan. Kaya, norms of morality, subjective aspect, conscience, and the objective one is, it is the law. Okay. So, we'll pause for a break. Jinx, tapos babalik. Lord, I'm ready now. I'm waiting for your triumphant return. You're coming so soon. This world has nothing for me. I find my peace and joy solely in you. Only in you. I want the world to see you're alive and living well in me. Let me be a part of the harvest for the days are few. You're coming soon. So people get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready, Jesus is coming to take from the world his own. People get ready, Jesus is coming soon, we'll be going home. People get ready, Jesus is coming soon, we'll be going home.
Okay, nandito na po tayo sa second half portion ng programang Kaibigan, hatid sa inyo ng St. Arnold Johnson Foundation, ng SBD Friends, ng Audiophile at ng marami pa po ninyong mga kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan ay sumasa inyo sa DWAD 1098 AM Radio tuwing linggo 10 to 11 AM, Action Radio 1161 AM, Radyo Dagupan tuwing linggo 12:30 to 1:30 PM, Radyo Maria 99.7 FM Tarlac tuwing 2nd, 4th, and 5th Sunday 3:30 to 4:30 PM, simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Okay, tuloyin tayo sa ating pinag-uusapang magandang balita tungkol sa pagbibinyag ni Jesus ni Juan Bautista. Kung ang tanong ko sa inyo ang pagbibinyag ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan ay isang binyag ng pagpapatawad, bakit kinailangan magpabinyag si Jesus sa kanya? Kailangan ba siya ng pagpapatawad gaya din natin? Actually, mababasa natin yung Ebanghelyo ni Mateo ay may sinagot dyan si Juan, no? Ang sinabi doon, kung hindi ako nagkakamali, ay yun ang kailangan nating bigyang katuparan ang nakasulat, no? Yung righteousness na tinatawag, no? So, ang pagbibinyag kay Jesus hindi nangangahulugan na may kasalanan siya, kundi ang pagbibinyag ay napapakita sa aspeto ng pakikiisa niya sa atin. Community. No? At ini meron kayo dadagdag. Opo, yan. Kasi kung maalala natin sa sa Gospels, no, merong tatlong aspeto yung pagbibinyag ni Jesus. Una, yung tinatawag na baptism sa River Jordan. No. Pangalawa, yung baptism on the cross. Tsaka yung pangatlo, yung the desire of Jesus Christ to baptize us in His Holy Spirit. No? So, doon sa tatlong aspeto ng bautismo na yon, kailangan simulan sa umpisa, no? Sa baptism of Jesus at the River of Jordan, para siya ay malalim na makiisa sa atin, no? Bilang mga makasalanan. Hindi dahil sa makasalanan siya, kundi siya bilang ganap na tao ay nakikiisa sa atin. Kaya nga si John the Baptist, kung mai-imagine nyo, no? Kung i-imagine niyo yung scenario ng baptism at the River of Jordan, ilang na ilang si John the Baptist, no? Bakit ba ito magpapabautismo sa akin? Hindi nga ako karapat-dapat na hawakan man lang ang, 'di ba? Ang kanyang sandalyas, no? Pero si Jesus Christ hindi, in all humility, no? Bilang ganap na tao, ako ay makikiisa sa inyo at magpapabautismo. Ayan. So, yun yung kailangan. Para magsimula, yun nga, sa public ministry niya, patungo sa tinatawag na baptism on the cross. It's another baptism. It's a time of embracing our mission, our call, and to offer our sufferings, no, for those whom we love. So, yun yung bautismo niya sa cross. At yung pangatlo, at ang desire ni Jesus, na tayong lahat, mabautismohan hindi lamang ng tubig, kundi pati ng Espiritu Santo. Na para sa araw-araw nating buhay, meron tayong lakas, no? Lakas na magdesisyon, lakas na pumili ng tama at nararapat sa bawat sitwasyon. So yun. Kaya kailangan ni Jesus gawin yun para siya ay makiisa. Kung hindi niya gagawin yun, hindi na siya isa sa atin. Isasabihin natin, kasi kaya mong gawin lahat ng mga paghihirap na yan. Kasi Diyos ka eh. 'Di ba? So, nung binautismuhan siya, parang naging simbolo yun, pahayag yun na hindi, kapareho nyo rin ako. At kung kaya kong labanan ang kasamaan at para manaig ang kabutihan at pagmamahal, kakayanin nyo din. Yes, Kuya James. Brother Alex, bakit yung baptism natin ngayon sa bata? Bata binabaptizan. Hindi na Anong dahilan nun? Siguro bago ko sagutin yan, no? Ito yung kanina nabanggit ko, no? Yung sagot ni Juan Bautista ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, no? Matthew chapter 3 verse 15, no? Ngunit pagkasagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin
ang pagganap ng buong katwiran nang magkagayoy pinayagan niya siya. So, ayun ang sagot no, kung bakit kailangan din binyagan, no? Dahil yun ang nararapat. Okay? So, yung infant baptism, lagi nating tatandaan ang ating pong inang simbahan, no? Ang ating simbahang Katolika, no? Ay meron pong dalawang saligan. Yan po ang banal na kasulatan at ang banal na tradisyon, no? So by tradition, no, ay sumibol itong tinatawag nating infant baptism, pero hindi po ito nangangahulugan if that is coming from the tradition, it does not mean na that is contrary to the scriptures, no? Kasi atin din mo mababasa, no, sa mga gawa ng mga apostoles, no? Sinabi doon ng buong sambayanan ni Cornelius ay bininyagan. At alam natin na sa buong sambayanan ng imposibleng walang bata, no? Pangalawa, sa Ebanghelyo sinabi ng ating Panginoon, let the children come to me. Actually, sa ibang pagkakasalin, ang ginamit na word ay hindi child, kundi infant. So siguro, wala naman sigurong masama rito kung ang mga sanggol ay ating binibinyaga, no? Dahil sila ay nagiging bahagi ng sambayanan ng Diyos, no? At wag lang po, kasi sinasabi natin, wala naman yung original sin, invento lang naman yan ng simbahan. We should not say that word invento lang yan ng simbahan, no? Dahil unang-una alam po natin na ang ating pong ang mga alagad, no, may natawag po tayong apostolic succession. Ibig sabihin mga kanilang kahalili, ang mga obispo, ang mga banal, kagaya nila San Agustino, ito po'y kinasihan ng banal na Espiritu Santo. At kung ating pong titignan ang kasaysayan ng simbahan, no, itong si the Bishop of Antioch, no, I forgot his name, no, the Bishop of Antioch actually, he baptized infant. No? At the same time, this Bishop of Antioch was the disciple of John. So, if the baptism of infant is contrary to the teaching of Jesus, dapat itong si Juan, pinagsabihan itong si Bishop of Antioch, no? Si Ignatius of Antioch. I remember his name. His name was Ignatius. And Ignatius actually was the disciple of John, who is the disciple of Jesus himself. And by traditions, no, proven by the writings of the church, Ignatius of Antioch practiced the baptism of the infant. Nasabi ni Brother Alex, si Cornelius. Cornelius was the first Gentile to be baptized. Nung binaptize siya ni Peter, kasama lahat pati bata. So, household. Kaya, ibig sabihin nun, yung pagbabaptize ng mga bata, hindi pagbabago sa ginagawa ni John the Baptist sa ni Peter tong araw. Si Peter din, obviously, buong household nga ni Cornelius, binaptizean niya. Sabi nga, he was the first non-Jew to be baptized. At inutusan siya mismo ni Jesus Christ na punta ka doon. Dahil sa, akala nga niya arestado siya eh. Anyway, yun ang explanation ni para yung mga nagdududa diyan bakit nga bata ang actually hindi naman dahil sa binabaptize ni John matatanda hindi din magbabaptize ng bata. Doon sa Acts si Peter nagbaptize ng mga bata. Yun nga ang reason bakit sinama nga si Jesus sa pagbabautismo kasi it is to symbolizes the community, to enter the community. So yung mga bata pag during their time na pwede na silang bautismuhan, tinatanggap na sila ng simbahan bilang kasapi sa simbahang Katoliko even at their infant stage. Ganun yun. So ano pa ang ating aral na makukuha dito sa alam mo yung isang binanggit dito tungkol doon sa paglusong ni Jesus sa River Jordan. Ito ay isang magandang halimbawa din para sa mga ating mga leaders or would-be leaders that they should join in, di ba? Para maramdaman nila kung anong kalagayan talaga ng mga tao, ng mga makasalanan. Pumila sila nang maramdaman nila kung gaano kahirap ang dinadanas ng mga sangkatauhan, no? The common people, hindi porket sila ay nasa
pedestal lamang, nasa palasyo lamang. Dapat maramdaman din nila. Gaya ng ginawa ni Jesus. Yes, Kuya G. Yung bang ating gospel ngayon na binasa natin yung kay Matthew o kay Mark o ano, kasi lahat sila may version eh. Oo. Kay Lucas. Siguro basahin natin yung ang iksi kasi nung itong ang medyo naiba dito ng konti itong version ni Matthew, hindi ba Brother Alex? Kaya pagbabasahin natin dito, nakalagay dito Matthew 3:13 pala. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Tapos sabi ni Matthew dito, John tried to prevent him. Sabi niya, ayaw niya John sabi niya saying, I need to be baptized by you and yet you are coming to me. Sabi ni Juan, kailangan nga ikaw mag-bautismo sa akin, baptize sa akin, kaya lang ikaw pupunta sa akin. Tapos sabi ni Jesus Christ, yung English translation ng Tagalog ni Brother Alex kanina, allow it now. For thus it is fitting for us to fulfill righteousness. Yung bang direct translation sa Tagalog, Brother Alex? Allow it for now, for thus it is fitting for us to fulfill righteousness. Ano kaya sa tingin mo, Sister Ine, yung ibig sabihin ni Jesus Christ? Allow it for now. Sige, payagan mo ngayon. For it is fitting for us to fulfill all righteousness. Yun. Kasi nga, si Jesus gusto niya talagang makiisa. No? Ayaw niyang ipakitang iba siya. No? Ayaw niyang ipakitang mas angat siya. Ayaw niyang ipakitang hindi niya kailangan. No? Kaya kailangan niyang gawin yun. Lumusong talaga siya, no? Talagang inilusong niya yung sarili niya doon. Nakiramay siya para makiisa sa ating lahat, no? Ang gusto kong pagnilayan sana natin dito ay yung simbolo ng baptism, no? Ang pagbaptism ay simbolo ng paglilinis, no? That what baptism has won for us, no? Kaya nga ang bata ay binabautismuhan, siya ay pinapalaya sa bondage ng original sin. So, bata pa lang, pinapalaya na siya doon sa bondage ng original na kasalanan na talagang nanda sa atin na bilang tao simula pagkapanganak. So para sa akin, no, ang simbolo ng baptism ay freedom. No? Binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na ikaw ay malaya sa orihinal na kasalanan, na ikaw ngayon ay malayang sumunod sa akin. By His grace. By His grace, ito ay kusang loob kong ibinibigay sa iyo sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo, na ikaw ay binibigyan ko ng grasyang may kalayaan kang pumili, sumunod sa akin at mahalin ako. So, yun yung invitation no? So, with that invitation, I'm asking myself, how do I respond to this grace? No? Paano akong makikiisa sa grasyang ito? No? Paano ko palalaguin ang banal na Espiritu Santo sa buhay ko? No, ngayon ako ay may bautismo. Kasi yung baptism naman, di ba, Brother Alex, hindi naman binuhusan lang yung bata ng tubig, tinapik-tapik ng puting panyo at nilagyan ng oil. Hindi naman ganun di ba? Kumbaga, simbolo lang yun, pero ang talagang ibinibigay, ang talagang na-empower sa kanya ay ang banal na Espiritu Santong binubuksan ang buhay niya. So sa lahat ng mga ating tagapakinig, yan ang parang invitation ko din, no? Sa ating alalahanin natin yung panahon na tayo ay binautismuhan, no? Kung may mga pictures, balikan natin yung mga pictures noon, mga ninong at ninang, at alalahanin natin nung panahon na yun, natanggap natin ang grasya, na tayo ay may kalayaang magmahal at pumili sa Panginoon. At ngayong malalaki na tayo, no? Paano bang nagiging tunay ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin? Sa kalooban natin, tayo ba ay nakikipag-usap sa Holy Spirit? Sa panahon tayo may problema, sa panahong naguguluhan, sa panahong confused, lalo na, di ba? Kasi minsan, pinakahuli nating natatap yung Holy Spirit Laging, Father God, o di kaya Lord Jesus Christ, pero hindi natin natatap yung banal na Espiritong
silent na tumutulong sa atin sa panahon na kailangan natin. Yes, Regine? Alam mo kasi yung pakikipag-usap sa ating Panginoon, which is prayer, at saka si Jesus Christ mo kasi sinasabi niya, if you bring your gift to the altar, and meron kang kaaway o masama ang loob sa'yo, iwanan mo yung gift mo. In short, interpretation ko doon, correct me if I'm wrong, pag magdadasal ka, kakausapin mo ako, bago mo kakausapin, tay ka muna. Puntahan mo yung pag meron bang masama na loob, makipag-tus ka muna, at saka tayo mag-uusap. Ang problema, kakausapin nga natin ng Holy Spirit, o kakausapin natin si Jesus Christ, tapos galit na galit naman tayo dun sa nasa probinsya, yung itong inggit-inggit tayo dito sa paano tayo kakausapin? Sabi ni Jesus Christ, makipag-tus ka. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus Christ na yung pagmamahal natin sa Kanya at pagmamahal natin sa kapwa, pareho yan. Kaya bago mo ako mahalin, bago ipakita yung pagmamahal mo sa akin, tignan mo muna, ipakita mo muna na mahal mo yung kapwa mo. Puntahan mo muna. Mag-reconcile muna kayo. Kaya pag nagdadasal ka sa akin, patawarin mo yung hindi pa tapos ang dasal, patawarin mo muna. Forgive him so that God will forgive you. Ganun lagi yung sinasabi niya. Kaya kung minsan tayo, bakit hindi na sasagot ata yung dasal ko? Naglalakad ako ng paluhod sa Quiapo at ilang nagsisimba ako itong umaga. Because of that, simple na sinasabi ni Jesus Christ na kailangan sundin mo yung sinasabi ko. Hindi ang dasal kasama yung forgiveness at saka reconciliation. Hindi lang yung pagluluhod at saka paiyak-iyak. Yun ang element ng prayer na sinasabi ni Jesus Christ. Brother Alex, tama ba o mali? Yung akin lang siguro yung kaninang tinanong ni in biblical sense actually, yung righteousness, yung fulfilled, di ba? Fulfill all righteousness. Yung biblical na righteousness is no other than fulfilling the will of God. So parang sinabi ni Jesus kay Juan Bautista, kailangan ko binyagan para masunod ang kalooban ng Diyos. And that is righteousness in biblical sense. Righteousness is no other than fulfilling the will of God. Maganda siguro basahin natin ang ikalawang pagbasa kasi medyo relevant ito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga, no? Ang ating ikalawang pagbasa ay pagbasa mula sa sulat kay Tito, kalawang sulat kay Tito. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nadudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan. This is an affirmation, di ba? Ng kung anong ginawa ni Jesus para sa atin ayon doon sa pagbibinyag na tinanggap niya, di ba? Sabi nga dito, pinatawad tayo dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya tama-tama pala yung Jubilee Year of Mercy. Kasi tama-tama pala yung declaration ni Pope, no? Sa
simbahang Katoliko na ito ay maging isang taon ng year Jubileo ng Awa. Ito ba rin yung Year of Mercy and Compassion? Extraordinary, no? Natatangi, no? Natatanging jubileo ng awa. Yes, so, yes, good. Kaya na-unite ni Pope Francis ang lahat ng religion, kahit anong religion mo. Kasi yung pagmamahal sa kapwa, kahit anong religion mo talaga, pwede eh. Pag ipipilit niya yung mga batas ng Catholic Church, hindi niya ma-unite kasi iba-ibang religion, meron din silang sariling batas, lalo na yung mga Protestante. Kaya i-excommunicate si Martin Luther kasi gusto niya iba. May nag-excommunicate pa ba kayo, Brother Alex? Meron pa. Kaya sinong huling-huling na-excommunicate? Hindi naman yung pinapublish. Pero siguro, in-excommunicate yung mga talagang members ng pag ordinary tayong Catholic member ng Catholic Christian Church, Catholic Church, may excommunicate ba tayo? Anong batas ba yun, attorney na excommunication? Meron ba? Batas ng simbahan po yun eh. Oo. Hindi Pero yun natin- yung mga extreme cases talaga. Na tinatawag na siguro yun yung, di ba, may nakalagay, sin against the Holy Spirit na mismo ang Diyos lamang ang makakapagpatawad. Pero syempre, para rin to put order, no, and discipline sa loob ng simbahang Katoliko, may mga ganun ding ipinapatupad. Kaya nagustuhan ko nga yung second reading mula sa Book of Titus, no. Ang ini-emphasize dito yung grace of God. Ang grasya ng Panginoon, saving us all and training us to reject godly ways and worldly desires and to live temperately, justly, and devoutly in this age. Di ba? So sa panahon ngayon, grasya lamang ng Panginoon ang makakatulong sa atin, no? Ang magti-train, imagine mo, train us, no? Grasya lang ng Panginoon para talikuran, 'di ba? Ang makamundong mga pamumuhay. So, 'di ba? Makamundong pamumuhay. Yung yan, so sa araw-araw iisipin natin, kailangan ko ang grasya ng Panginoon. I-share ko lang sa inyo ang isa sa mga ginagawa ko, yung tinatawag, siguro marami dito nakakaalam, Brother Alex, alam mo to, yung consciousness examen ni St. Ignatius de Loyola. So, nagsisimula siya sa umaga, no? Pagising mo, magpapasalamat ka sa nagising ka, sa magandang araw, sa isang panibagong araw, no? At iaalay mo at ang araw na iyon sa Panginoon. So, lilipas yung ilang oras, maliligo ka na, kakain ka, papasok ka sa trabaho o di kaya sa eskwela. Pagkatapos nun, magtatanghali na. Pagdating ng tanghali, uulitin mo ngayon. Consciousness examine siya. You will examine what happened during the day, the morning. So, babalikan mo, pagising ko, ganitong ginawa ko, nagdasal ako, nag-exercise ako, nag-almusal ako. Tapos, umalis na ako ng bahay para sumakay ng tricycle. Tapos aalalahanin mo, nainis ba ako sa tricycle driver? Nagalit ba ako kasi ang tagal? Pagdating ko sa terminal ng bus, uminit ba ang ulo ko kasi ang haba ng pila, siksikan sa bus? Yung mga ganyan. So, consciousness examine, you will recall what happened during the day. And thank the Lord for the grace, no? Sa grasya na. Salamat, Lord, sa biyayang ibinigay mo sa akin para iwasang magalit ngayong umagang ito. O di kaya, manghingi ng patawad. Lord, patawad po na nasigawan ko yung anak ko, nasigawan ko yung asawa ko, no? O nasungitan ko yung kasamahan ko, o di kaya namura ko yung tao sa MRT na tinulak ako. No? Yan. Tapos noon, pagkatapos ng tanghali, lilipas na naman ang hapon. No? Pagdating ng gabi, uulitin mo ulit bago ka matulog. No? I-recall mo ang nangyari simula umaga hanggang gabi kung kumusta yung araw mo na yon. At ang tanong ay, naging mas mabuting tao ba ako ngayon kaysa kahapon? No? Did I become a better person today than yesterday? Laging ganyan. So parang araw-araw, have I become a better person today than I was yesterday? Tama, yun. Actually, if you will put it in more simpler terms, mas simple, paplanuhin mo yung araw mo. 'Di ba? Pag plano mo, i-assess mo, ano ba yung hindi mo nagawa? Ano ba yung dapat mong gawin? Alin ang priority mo? Then, you go on with your day.
magiging productive yung araw mo. Pag ikaw ay walang plano, personal experience ka, pag wala kang plano for the day, malilipas yung araw mo, wala kang nagagawa, wala kang matatapos. Diba? Wala kang productivity. So, yung sinasabi ni Atty. Ini, mas malalim yun, yung analysis niya, yung conscience examination, ano yung tama na ginawa, ano yung mali na ginawa, paano mo i-correct yung mali na ginawa, paano mo susundan yung tama na ginawa. Diba? Yes, Kuya Jinx. Ang maganda ring tanong doon, tatanungin mo sa sarili mo, ano bang ginawa ko ngayon na madadala ko sa langit? Kasi yun ang $60 million question, teacher, what must I do to inherit eternal life? Ganun. Alam mo, meron akong nakausap na 2 pari na rogationist. Binigyan ko sila nitong libro. Pagtingin ng libro, sabi niya, thesis ko ito eh. Sabi niya gano'n. Tapos silang 2, alam mo, sa totoo lang, ito yung message ni Jesus Christ na hindi pinapansin. Sabi niya gano'n. Pare ka na bakit mo pa tinitisis? Sabi, ginagawa namin specialization nito. Sabi niya gano'n. Kasi walang focus dito sa teaching ni Jesus Christ ito. Tapos tuwan-tuwa siya. Sabi niya, pareho pala tayo ng advocacy. Sabi niya, oo, sabi ko, 4 na tayo. Si Pope, kayong 2, saka ako. Tama yun sinasabi ni Kuya Jinx. Actually, on a bigger scale, yan yung sinasabi na planuhin mo yung buhay mo. Kung araw-araw pinaplano mo yung kilos mo sa gagawin mo sa maghapon, pinaplano mo rin on a long term. Ano yung gagawin mo for the week, for the month, ano ba yung iyong goal para sa buhay mo. Yung sinasabi ni Kuya Jinx, ano ang gagawin mo para umabot ka sa langit? Siyempre, ando doon na yun pag pinaplanuhan mo, yung kilos mo, yung goals mo, doon na papasok yung values mo. Diba? May maidadagdag ka, Kuya Alex? Siguro gaya ng nabanggit ni Atty. Kanina, no? Yung pagsusuri ng kamalayan, no? Siguro magandang tignan dyan, yung aking bang ginagawa ay naayon pa sa kalooban ng Diyos. Kasi it is good for us to have our plans in life. Pero ang pinakamahalaga nito, yung plano ko ba ay naayon sa plano ng Diyos. Right, okay. So with that, magpapaalam na po kami. Magpapaalam na po kami ngayon. Maraming salamat sa ating mga guest ngayong araw na ito. Si Kuya Ate Ini, si Kuya Alex, Dario, FLP, si Kuya Jinx, ang inyong lingkod si Brother Scotty. Sana po ay meron po kayong napulot na value dito sa aming pinag-usapan ngayong araw na ito. Maraming pong salamat sa inyo. He sent the word into the world as our Savior. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify Your name. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify Your name.